Hi friends, malapit na naman po ang panahon ng Kapaskuhan. At bagkus na tayo ay magkaroon ng pagtatalo o pagdidebate tungkol sa petsa o araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo, hayaan niyo pong linawin ko na din sa inyo. Hindi po tayo naniniwala na ang tiyak na kapanganakan ng ating Panginoong Kristo ay December 25. Hindi po tayo naniniwala na ito ang eksaktong panahon na talagang siya ay ipinanganak doon sa Bethlehem. Kundi ginagamit natin itong opportunity, ang okasyon na ito, kung saan ang maraming mga Kristiyano at hindi mga Kristiyano ay ginugunita o pinagdiriwang ang panahon ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. That being said, ano po ba ang Biblical Christmas? Ano ang ibig sabihin ng Christmas kung Biblia ang ating tatanungin? Number 1, ito po ay mababasa natin sa aklat po ng Matthew chapter 2 verse 11. Nang dumating yung mga matatalinong mga tao na naghahanap doon sa ipinanganak na hari ng mga Hudyo, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ito po ang ulat ng banal na kasulatan. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. Ang mapapansin niyo po dito, nung dumating yung mga matatalinong mga tao, dala-dala ang kanilang mga regalo doon sa batang si Jesus, hindi po nila binuksan yung kanilang mga regalo at nag-exchange gift sila, kagaya ng normal na ginagawa ng mga taong Kristiyano ngayon. Alam niyo po, yung panahon na natala sa banal na kasulatan na dumalaw yung mga matatalinong mga tao sa ating Panginoong Kristo upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan, ang regalo po binigay nila kay Jesus. Kadalasan po ngayon sa panahon ng Kapaskuhan, ang hinihintay natin, tayo ang bibigyan ng regalo at tayong naghihintay na tayo ay bibigyan. Yung biblical na record po at narrative, ang nagbigay po ay yung mga tao na dumalaw kay Jesus at si Jesus ang binigyan ng regalo. Alam ko po na nagbabalot-balot na kayo ng regalo para sa inyong mga inaanak, sa inyong mga anak o sa inyong mga mahal sa buhay. Meron na po ba kayong inihandang regalo para sa reason of the season? Si Jesus. Si Jesus po, baka meron tayong Christmas party, tas wala naman si Jesus doon. Meron tayong palitan ng regalo, wala namang regalo para kay Jesus. Ang dami nating mga ipin-repair na mga regalo sa ilalim ng Christmas trees, mga binalot at pinagandaan. Pero nakalimutan na natin, si Jesus po ang ating bibigyan, hindi po para mag-exchange gift tayo sa panahon ng Kapaskuhan. Dito din nun makikita natin, ang sumugod yung mga nagbibigay. Ngayon, kadalasan kapag sinugod, mag-aalala ka, baka ma-heart attack pa, ma-high blood pressure pa sa dami ng dumalaw sa kanilang bahay, tapos makikikain. Dito po sa Bible, nung dumating yung mga wise men, sila ho ang nagbigay. Next time ho na magdadalaw kayo, magsusugod bahay, dadalawin nyo yung mga lolo, mga lola, mga tiyo, mga tiya, o mga kapitbahay. Mag-abot po tayo. Magdala po tayo sapagkat ito ang tunay na nakalagay sa banal na kasulatan. Number 2, ang sabi po dito, ang ibinigay ng mga wise men sa Panginoong Jesus, yung gifts ng gold, ng frankincense at saka ng myrrh. Ang ibinibigay po nila ay yung pinakamabuti. Sa panahon po natin ng Kapaskuhan, kung saan ating ipinagdiriwang ang pinakamalaking regalo ng ating Panginoong Diyos sa bawat tao. Ito ay ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ito naman po ay opportunity din natin upang ibigay din natin ang pinakamabuti sa atin para sa ating kapwa, para sa church, at para sa ating Panginoong Diyos. Huwag na po nating ibigay yung mga damit dahil hindi lamang natin ginagamit. O yung mga pagkain dahil mag-i-expire na, kaya nyo ipamimigay. O di kaya naman, ay yung mga bagay sa bahay ninyong itatapon nyo na sana, kaya nyo ipamibigay. Sabi ng banal na kasulatan sa panahong ito, ibigay natin yung may kurot sa puso. Yung pinakamabuti. Sapagkat kapag ibinigay natin ang pinakamabuti, doon din natin natatamo ang pinakamaligayang damdamin dahil ang kaligayahan ay nasa pagbibigay.
At ang sabi ng banal na kasulatan, ano ang ibibigay? Sabi sa Micah 6:6, wherewith shall I come before the Lord, and bow myself before the high God? Shall I come before Him with burnt offerings, with calves of a year old? Will the Lord be pleased with thousands of rams, or with 10,000s of rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? He has shown thee, O man, what is good, and what the Lord requires of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with my God. Ito ang sabi ng banal na kasulatan sa pamamagitan ni Mika. Pababahain ko ba ika ng langis o doon sa templo ng aking Panginoong Diyos? Akin bang dadalhin ang libu-libong mga rams at pagkatapos ay dadalhin ko ba ang mga tupa ko? Doon ba malulugod ang Panginoong Diyos? Yun bang ibibigay natin? Ano daw po ibibigay natin? Ibibigay natin ang ating puso na nagpapasakop at lumalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Lastly po, sa Biblical Christmas, may kakaiba po kasing nangyari eh. Sa Luke chapter 2 verse 7, binanggit po ng banal na kasulatan na ang ating Panginoong Jesucristo kasama ng kanyang mga magulang sa laman, si Maria at saka si Jose, ay binalot siya sa lampin at siya ay nilagay doon sa sabsaban at isang napakalungkot ang ulat ng banal na kasulatan because there was no room for them in the inn. Siya ay naroon sa sabsaban sapagkat walang lugar, walang kwarto sa kanila doon sa tuluyan. Naku, ang daming Christmas party ngayon, ang daming fireworks, ang daming pagkain, ang daming ngayong mga exchange gift, malalaking mga Christmas trees, ang daming ngayong mga pabunutan, ang daming ngayong mga reward, mga award na ganyan, at ang daming ngayon na mga yung binubunot-bunot upang ikaw ay magkaroon ng mga either isang sakop bigas, o di kaya naman ay 500 pesos. Alam niyo po, sa dami man ng inyong dinner ngayon, dami ng inyong mga celebration na gagawin because of Christmas season, sana po'y hindi mangyari sa inyo yung inuulat ng banal na kasulatan. Jesus was in the manger because there was no room for Him. Sana po sa gitna ng inyong mga pagdiriwang, may lugar si Jesus. Nagdadasal kayong pamilya, nagdi-devotional kayo, magkakasama kayong lumuluhod bago ang Christmas gift, bago ang palitan ng regalo, bago ang mga paputok, isasama po natin na pinakasentro ng ating pagdiriwang ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung wala siya, wala ding silbi ang paputok, wala ding silbi ang masasarap na pagkain o ang mga bagong damit, sapagkat ang pinakamalaking regalo ay hindi bagong gadget, hindi bagong damit, hindi din yung masasarap na pagkain, kundi ang kaligtasang ipinagkakaloob ng ating Panginoong Jesus. Even in this chaotic, noisy world na ginawang secularized and commercialized ang Christmas, we can still live in God's Word in this world.